Yun, so what's up guys, Bimbi Moto here. Sa video na to ay papakita ko sa inyo kung paano ba magpalit ng rear shock dito sa ating Mio Gear. So bakit nga ba ako magpapalit ng rear shock, no? Dahil yung shock ko sa likod, ayan na, kung nakikita nyo, ayan, pumutok na siya. So hindi kinaya yung lubak dito sa Bulacan. Ayan, so papalitan natin siya ng shock. Ito yung gagamitin ko, Motaro 300mm yung sukat na ito. Okay, so papakita ko sa inyo yung itsura ng shock na to. Yan, so ito yung ipapalit natin na shock. Okay, so 300mm, halos kasintangkad lang ng stock. So medyo mataba lang yung mga spring nito. Okay, so tara, baklasin na natin to. So una nga pala natin babaklasin yung bracket, ito, yung mga gilid at yung tangke, tatanggalin din natin at isasabay na rin natin yung pagpapalit ng fuel filter sa ating tangke, no? Sa ating gas dahil nabuksan na rin naman, isasabay na rin natin yung pagpapalit ng fuel filter. Okay, so para isang baklasan na lang. Okay, so tara, let's go. So yun guys, at natanggal na nga natin lahat ng cover, no? Pati dun sa kabila. Sunod natin na tatanggalin itong U-box, no? So tatanggalin natin siya dahil bubunutin natin tong tangke na to dahil magpapalit tayo ng fuel filter, no? At para hindi na tayo mahirapan magtanggal dito sa ating shock. Ito kasi yung shock natin sa loob, yung ano niya, yung nut. Ayan, no? Dito. So kailangan natin tatanggalin yung ating tangke. Okay, so tatanggalin muna natin tong U-box natin. So meron naman siyang apat na bolt dito. Yan, isa, dalawa sa loob, tapos dito rin sa kabila. Okay, so tara, tatanggalin na natin. Tapos isunod natin yung tangke. So yun guys, kapag natanggal na natin lahat ng ating tornilyo, so iangat lang natin to. Ayan, so dito sa ilalim makikita na natin yung mga connection, no? So tatanggalan natin to isa-isa. Ayan, tapos yung ating hose. So kung napapansin nyo, meron siyang ano dito, kulay green. No, inaangat lang yan. So sundutin lang natin ng flat screw yan. So ingatan lang natin yung pagsundot na hindi mabali yung mga lock, no? Ayan. So ganito lang yung pagsundot niyan, tapos hilain na natin. Ayan. Okay? Ayan, so ito yung lock, no? Susundutin lang natin to ng flat screw paangat, no? Konti lang naman yung angat niya, hindi natin kailangan ng isagad na pagangat. So matanggal lang yung pinakalock niyan sa loob. Okay, so next natin na gagawin, tatanggalin na natin yung ating nut dito sa rear shock. Ayan, so ito yung nut ng ating rear shock. And so gagamitan natin siya ng 14mm na close range. Huwag natin gamitan ng open range, baka mabilog yung nut. Okay, so tatanggalin na natin.
Tapos sunod natin na tatanggalin yung bolt naman dito. Kung saan ay nakakabit dito sa ating makina, ano. Ito. Yun, tatanggalin natin. Gamit naman yan ay 12mm. Ayan, so nakita nyo, putok na. So ito hindi na natin to magamit na, no, dahil hindi rin naman to na re-repair. So, ewan ko na lang kung may nagre-repair na mga shop na ito, pero sa akin hindi ko na gagamitin to at hindi ko na rin ipapa-repair. So, papalitan na natin to. Okay, so ikabit muna natin yung ating shock bago tayo pumunta dun sa ating tangke kung saan magpapalit tayo ng fuel filter. Okay, so ipapalit na natin yung ating bagong shock. Okay, so ito na yung shock natin, Motaro. Unahin natin ikabit dito sa itaas. Okay guys, ito na yung ating tangke, no? Bago natin to gagawin, siguraduhin lang natin na walang laman yung ating tangke para hindi magkalat yung gas o hindi tumapon dyan sa ginagawa natin, ano? So, ayun, tatagalin na natin yung 4 na tornilyo dito. So, mga allen type lang naman to. Malalambot lang yan, hindi mo na kailangan porsahin yan. So, ito nga pala yung ipapalit natin bago to. Na-stock na to sa akin ng matagal. Pero ngayon lang to maikabit dahil sinabay natin sa pagbaklas ng shock. Okay, so tatanggalin na natin to. So yung ginagawa natin ay kapareho lang to ng Sniper 150 sa ginagawa natin na pagpapalit ng fuel filter. So pareho lang ng proseso to doon sa ginagawa natin na Sniper 150. So, yung filter nga pala nito ay kapareho din ng Sniper 150 at M3, MSI o yung Mio Sol I. Yan, pare-pareho lang po sila ng fuel filter. Pati si NMAX ay halos kapareho lang din sila ng filter. Ayan, so pagkatapos natin tanggalin yung 4 na tornilyo, tatanggalin na natin yung bracket. So bracket nga pala ang tawag dito. Ayan, so napapansin ko may kalawang na siya, oh. Ayan, so tatanggalin na natin yung mismong pump. So sa pagtanggal natin dito ay dahan-dahan lang tayo. Baka may mabunot na mga wire o may maputol dyan sa loob. Ayan, ang dumi. So ito yung bago, yan, ang layo ng kulay. So bago natin to ibabalik, lilinisin natin tong tangke at tatanggalin na natin to. Okay, so lilinisin ko muna, dumi, oh, kinalawang. Ayan, so itatabi na natin tong tangke. Okay, so dito tayo sa ating fuel pump. So dito sa fuel pump natin, kung mapapansin nyo, meron siyang lock dito. So yung ginagawa natin dito ay ganun din yung ginagawa natin doon sa Sniper 150. Puputulin natin yung lock dito sa filter na to para matanggal natin. Okay, so ito yung filter, ay yung lock. Ayan, di makita, ano. So hindi itong nasa ibaba, hindi ito yung puputulin. Okay, wag nyong pakilaman tong lock na to dahil ito yung magsisilbing lock ng ating filter. So yung tatanggalin natin, hindi siya makita, eh. Ayan, ito to. Ito yung pinaka ano. Ayan, ito yung puputulin natin dito. Ayan. Okay, so ingatan lang natin na hindi tayo magkamali, ano. Ayan. Ayan, yun yung sisirain natin diyan. Okay, so ganun din sa kabila. Dahil kapag hindi natin to sinira ay aabutin tayo ng siyam-siyam, kakatanggal dyan, di pa rin tatanggal yan. Mahirapan tayo kapag di natin sinira yung lock. Okay, so ayan. Ngayon kapag natanggal na natin yan, dandahanin lang natin sa paghugot. Ayan. Okay, so tabi muna natin to. Ito yung sinasabi ko na tatanggalin. Ayan. Yan. Kabila na yan. Yan yung kabila na yan, puputulin na yan. So dito wala kang puputulin dito sa part na to, no? Ayan, wala kang puputulin. Ito yung dalawang to, ito yung magiging lock dyan. Okay, so ikakabit na natin yung bago. Ayan. So yung lock, ito yung sinasabi ko na puputulin kapag nagpapalit tayo. Ayan. So ikakabit na natin to. Dito ay hindi ka naman magkakamali dahil hindi naman maibalik yan o hindi naman mailagay kapag mali yung pwesto. Okay, so ganyan ang pwesto, hindi pwedeng ganito kasi tatama siya mismong ano ng floater. So dito yan, yung pahaba na to dito sa maluwag na tong na part na to. Okay, ayan. So kapag na ilagay na natin, dandahan lang natin na itusok hanggang sa mag-lock yung dalawang yan.
Ayan, so napapansin nyo, nag-lock na siya. Ayan, nag-lock na. Okay, so okay na yan, hindi na mahuhugot yan. Okay, so check natin yung mga wire, baka mamaya may nagluwagan. Isa rin to sa nagiging problema ng ating fuel pump. Ayan, so kapag okay na, naikabit na natin yung ating bagong filter. Ayan, kung ikukumpara natin sa luma, ayan, ang layo ng kulay, diba? So ito wala na, tatapon na natin to. Okay, so ngayon ibabalik na natin to sa ating tangke. Pero bago natin siya ibalik, lilinisin muna natin dahil may mga kalawang na. Sa Honda Click nga pala ay pinapalitan yung mismong rubber na to, o yung oil seal, ay yung rubber seal na to. Pero sa Yamaha ay hindi mo na kailangan palitan, no, dahil hindi naman basta-basta nasisira o lumuluwag yan. So tatanggalin lang natin yung kalawang, tapos saka natin siya ibalik doon sa ating tangke. So dito sa tangke ko ay malinis na. So meron pang natira na konti. So okay na yan. Ibabalik na natin. Okay, so yan, kakabit na natin. So yung pwesto niyan, pag ganun dito sa baba, yung mismong pump. Tapos ibabalik na natin yung ating bracket. So sa bracket nga pala, may napapansin kayo na butas. Ito yung tumutusok dito, ano, yung may bukol niyan dito. Hindi ka pwede maligaw dyan. Ayan. Okay, so ganyan yung pwesto niya. Ito yung butas ng ating bracket. Ayan. So tatapat natin dito sa may nakaumbok. So yun guys, at naibalik na nga natin yung mga pinagbabaklas natin dito. At eto na yung shock natin. Yan. So ganda. At sana okay yung shock na yan, kahit mura lang. At titignan natin kung ano yung performance nitong Motaro na to. Ayan, so yun guys, at maraming salamat. Kung nakarating ka man dito sa bandang dulo na to ng video natin, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para update ka sa ating mga upcoming vlogs. Okay? So bye bye!